faithfulness, O God. And we praise you, Lord, gaya po ng aming opening song. Lord, we praise you. We praise you for you are God who is so loving. You are God who is so gracious, so merciful. You are God who is so forgiving, Lord. You are God who is truthful. You are God who is so trustworthy, O God. And you are God. You are our portion forever, O God. Father, this is the day that you have made. Father, thank you, Lord. I'm showing up, Lord. Salamat, Panginoon, for giving me this opportunity, Lord, to serve you through your word, Panginoon. And God, the Holy Spirit, I declare an open heaven, Lord, in our midst. I declare, Lord, na ang bawat lugar namin, Panginoon, malayo mang kami, dakilang Diyos, I declare it is a holy ground, a holy place for a holy God. Father, give us your supernatural wisdom. Anoint us with your fresh oil of understanding. And Holy Spirit, take control. Take control. This is all about you, Lord. It's not about us, and it's not even about me, Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon. Gaya po ng palagi kong sinasabi, Lord, sa prayer, this is our finest hour. This is your time, Lord. And we are here, O God, at the feet of the Lord Jesus Christ. We are offering ourselves to you, O God, a living sacrifice, holy and acceptable to you, O God. Father, cleanse our hearts, O God, cleanse our mind, cleanse our, our words, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon. Um, Cleanse us, Lord, with your precious blood, O Abba Father. And I declare, Lord, that this platform, Lord, is a holy platform, O God. And we cancel, Lord, any internet disconnection, Lord. We cancel, Lord, any schemes of the enemy, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang maghahari. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming itataas sa oras na ito. Maging malinaw, Panginoon, ang mga salita niyo, Panginoon, at give us revelation, Lord, a spiritual insight through the teaching and devotion of Pastor Oswald Chambers, O God. Maraming maraming salamat po, Panginoon. And we give you all the glory and praises, Lord. In Jesus' name, I pray and we pray. Amen. Yan. So, good afternoon po dito sa amin. Good morning to everyone. So, I praise God na I'm showing up po. Pastor Rory, hello. So before that po, gusto ko pong pasalamatan ang Lord sa buhay po ng aking Pastor Edric Lo sa pag-assist po niya sa akin sa paggawa po ng PowerPoint. Okay? So this morning po, another devotion from Oswald Chambers na ang title po is Have You Come to When Yet? Yan, no? Have you come to when yet? Nung tinranslate ko po ito, no, sinearch ko po sa Google, ang Tagalog po nitong title na to is Dumating ka na ba sa kailan? Okay, so alamin natin ano ba to. Dumating ka na ba sa kailan? Okay, so let's start po. Yan. The Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Job chapter 42 verse 10. A pitiful, sickly, and self-centered kind of prayer and a determined effort and selfish desire to be right with God are never found in the New Testament. Okay, clear po yan. The fact that I'm trying to get right with God is actually a sign that I am rebelling against the atonement by the cross of Christ. No? So, ang sinasabi po rito, ang katotohanan na sinusubukan kung maging tama, sabi po ni Oswald Chambers, pakibalik po yung slide, Pastor. Yan, no? So, ito po yung the fact that I'm trying to be right with God is actually a sign that I am rebelling against the atonement by the cross of Christ. Ang sabi po ni Oswald Chambers, ang katotohanan na sinusubukan
kong maging tama sa Diyos, ay ito po ay isang palatandaan na ako o siya ay nagre-rebelde laban sa atonement, doon sa pagbabayad sala sa krus ni Kristo. Okay, next slide please. As I pray, and I pray, Lord, I will purify my heart if you will answer my prayer. I will walk rightly before you if you will help me. So pansinin po natin yung prayer po na ibinigay po ni Oswald Chamber. Sabi po niya dito, Lord, I will. Lord, lilinisin ko ang aking puso if you, kung sasagutin mo ang aking panalangin. Then I will walk rightly before you. Lalakad ako ng tama sa harap mo kung tutulungan mo ako. Yan po yung prayer niya. But I cannot make myself right with God. I cannot make my life perfect. I can only be right with God if I accept the atonement of the Lord Jesus as an absolute gift. So, ibig po sabihin na magiging tama lamang po ang panalangin o magiging tama lang po ako o kayo po, maging si Oswald Chambers, kung tatanggapin natin ang pagbabayad sala, yung atonement ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang ganap na regalo. So, kaya ang panalangin pong Lord, I will, if you, ay hindi po ito katanggap-tanggap po sa ating Panginoon. Amen. Next slide, please. Am I humble enough to accept it? I have to surrender all my rights and demands and cease from every self-effort. I must leave myself completely alone in His hands, and then I can begin to pour my life out in the priestly work of intercession. No? Sabi ko rito, ako ba ay mapagpakumbaba? Okay? Na sinasabi din dito na kailangan kong isuko yung aking karapatan, yung aking mga demands. No, sinasabi rin dito yung kanyang self-effort. So ito pong point na to ay pagpapakita po ng ng pagiging self-righteousness, no? So sinasabi din po rito, then I begin to pour my life out in the priestly work of intercession. Now, this is an act of obedience and surrendering. Amen. Next slide, please. There is a great deal of prayer that comes from actual disbelief in the atonement. Jesus is not just beginning to save us, He has already saved us completely. So, sinasabi po na mayroong napakaraming panalangin. No? Maraming mga panalangin po tayo, maraming panalangin po ang tao na nagmumula po sa actual na hindi paniniwala sa pagbabayad sala. So, may mga disbelief in the atonement. May mga mananampalataya din po, may mga tao na hindi po naniniwala sa atonement of Christ and the cross. Pero sinasabi po ng ating pag-aaral na si Jesus po ay hindi lamang nagsisimula upang iligtas tayo. He has already saved us completely. Ang ating pong Lord Jesus ay nailigtas na tayo ng lubusan. Amen. No? So nailigtas na po niya tayo. And it is an accomplished fact. Ito po ay may katotohanan na kapag po pala ang isang tao o tayo ay hindi po natin tinatanggap yung pong truth of the atonement of the Lord Jesus Christ, ang sabi po rito, it is an insult to Him for us to ask Him to do what He has already done. Halimbawa po, nagkasala po ako. Okay? So, Lord po, pwede bang mamatay ka ulit para sa kasalanan ko? Lord, hindi ko mapatawad yung sarili ko eh.
no? Nagkakasala pa rin ako. And then, sa Panginoon, it is an insult prayer to God, no? Na once lang pong namatay ang ating Lord Jesus Christ, at yung kamatayan ng ating Panginoon na yan, yung atonement ng ating Lord Jesus Christ, yung pagbabayad sala through the Lord Jesus Christ, ay minsanan lang po yan. At titignan po natin doon, at because of that, the Lord has already saved us. Sabi po is completely. So, completely, iniligtas na po tayo ng Panginoon. So, hindi na po kailangan ng ating Lord Jesus na paulit-ulit na mamatay sa cross dahil once na po niya itong ginawa at yan po ay completely na magsisave po sa atin. Amen. Next slide po. If you are not now receiving the hundredfold which Jesus promised, nakasulat po ito sa Matthew 19:29. Sa isbang translation ang ginamit po dito, 100 times more and will be given eternal life. And not getting insight into God's word, then start praying for your friends. Enter into the ministry of the inner life. Yan po yung sinasabi. Ibig po sabihin niyan, kung hindi po natin nakukuhang maunawaan po ang salita ng ating Panginoon, ay pagkatapos ay magsimula pong manalangin para sa iyong mga kaibigan. I-expound ko po ito kapag pumasok na po tayo kay Job. Yan, no? So, ang sabi po rito, enter into the ministry of the inner life. Yung ating pong pagpapanalangin po sa ating mga kaibigan ay pumapasok po pala tayo sa isang ministry of prayer, and that is the ministry of the inner life. Gaya po nung kay Job, sabi po dyan sa Job 42 verse 10, the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Sa Tagalog translation ito po, at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ang kanyang kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Okay? So, I'm sure alam po natin yung story po ni Job. Okay? So, na-restore po si Job doon. Yung pagpapanumbalik po kay Job, yung restoration na ginawa ng Lord kay Job, ibinalik po ng Panginoon na masigit pa doon po sa nawala sa kanya when he prayed for his friends. Amen. Next slide, please. As a saved soul, the real business of our life is intercessory prayer. Amen. No? So, bilang isang naligtas na po ng ating Panginoon, tayo po, ligtas na po tayo, ligtas na kaluluwa na po tayo ng ating Panginoon. Ang tunay na gawain po natin o yung ang tunay pong layunin po natin nang tayo po ay naligtas ay ang buhay po natin ay mayroon pong panalangin ng pamamagitan. No? Tinagalog ko lang po yon. So, ang buhay po natin ay dapat po ay pumapasok po sa Ministry of Intercessory Prayer. Gaya po ng ginagawa natin, nananalangin po tayo para sa iba, namamagitan po tayo para sa iba. Okay? Hindi na po puro pansarili, hindi na po puro sa atin, kundi nang tayo po ay naligtas, pumapasok na po tayo sa isa pang napakahalagang ministry, sa isang napakahalagang layunin ng Panginoon po sa buhay natin. Yun po yung mamagitan po tayo sa panalangin para po sa ating kapwa. Yeah. Whatever circumstances God may place you in, always pray immediately that His atonement may be recognized and as fully understood in the lives of others as it has been in yours. Okay? So ano man daw po yung sitwasyon na maaring ilagay po sa atin ng Panginoon, ay laging manalangin agad. Yun po yung nakalagay dyan, pray immediately. No? Wag na po nating antayin na mamaya na lang, saka na lang.
Hindi pa naman kailangan yan eh. No? Lalo na po kapag meron po nagre-request po sa atin, magme-message sa sabihin sa'yo, kapatid, pwede bang ipanalangin mo ako? Or minsan kahit hindi na sinasabi sa atin, basta kapag nalaman natin, nabalitaan natin, minsan sa Facebook nga po, no? Kapag may nababasa po ako, may message ko po yung tao, tapos hindi ko message ipagpe-pray ko po, no? So, ganun po dapat tayo. Sabi nga, always pray immediately. No? Kaagad po tayo manalangin na ang kanyang atonement, yung pagbabayad sala, ay makilala. Makilala ng taong ating ipinapanalangin. At lubos na maunawaan sa buhay ng iba tulad ng nangyari sa iyo at sa akin. No? So, ipag-pray po natin sila. Sino pa ba yung mga others? Yung loved ones po natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na hindi pa saved. No? Sila yung mga pre-believers. Pray for them. Always pray for them immediately. Lalo na yung mga loved ones natin, yung, um, yung spouse natin, parents natin, anak natin, no? Mga anak natin, mga kapatid natin. No? Kailangan palagi tayong nananalangin for them na yung yung atonement na na-experience natin sa Lord ay maranasan din naman nila ito. Okay? Upang sila din naman ay makatanggap ng spiritual understanding and eternal life. Amen. So sabi nga po rito, pray for your friends now and pray for those with whom you come in contact now. Ang reference po natin ay sa Esther's chapters 1 and 2 and then Acts chapter 5 verses 1 to 21. Okay. So dito po, balikan ko po to si Job. Okay, kasi sabi po dyan, no, the Lord restores Job's losses when he prayed for his friends. Um, Apat po yung naging kaibigan ni Job. Alam po natin yung pinagdaanan po ni Job, no? Very, very popular po sa atin si Job. Kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok, matinding suffering, uh, I'm sure isa po si Job sa nire-reflect natin yung kanyang buhay. So, si Job, may apat po siyang kaibigan. Okay, ano po tong characteristic ng mga friends po niya? Na siya po ay dumadaan sa deep suffering. Ito po mga friends po niya ay accusing, no? Mga accusatory, sabi ganyan, no? So, um, ang sabi ng kaibigan niya, kaya ka dumadaan sa matinding pagsubok eh. Kaya ka naghihirap. Yan ay result ng kasalanan mo. May kasalanan ka kasi, yung sabi ng friend niya eh. And then, nung namatay po yung mga anak niya, ano po ang sabi ng mga kaibigan din niya, namatay ang mga anak mo because of their sins. Okay, so accusing. Then number two, harsh. No? Very harsh po yung mga friends niya. Um, they lack sensitivity in dealing with Job's pain. Job Job's pain, no? Dumadaan siya sa matinding sakit, pain. Pero itong mga friends niya, instead na i-comfort siya, encourage siya, hindi nila nakita yon. Instead na nagbibitaw pa sila ng mga harsh words kay Job. Then number three, yung mga kaibigan niya ay naging self-righteous with little compassion kay Job. Then, what else? They demand Job to repent, no? Without proof of wrongdoing. Sabi ng kaibigan niya, magrepent ka, magsisi ka. Dahil kaya ka dumadaan sa suffering because of your sin. And then last na nakita ko rin po dito, claiming that isa sa kaibigan niya, he speaks for God, na nagsasalita siya uh, para sa Diyos for Job. No? So ini-insist ng kaibigan niya na he is guided by the Spirit. Kaya naman yung mga salitang lumalabas sa sa mouth ng kaibigan niya is ganun na lang na hindi nila alam na hurting na pala kay Job. Amen. Next po. Next slide. Yan. Now, wisdom from Oswald. When the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? We all have earth. We have all have faith in good principles, in good management, in good common sense.
But who amongst us has faith in Jesus Christ? Physical courage is grand, no? Dakila. Moral courage is grander, mas dakila daw po. But the man who trusts Jesus Christ is the face of the terrific problems of life is worth a whole crowd of heroes. Na ang sabi rito, ngunit ang taong nagtitiwala po sa Lord Jesus Christ sa harap ng mga napakalaking problema or very terrible or terrific problems, sabi po dyan, no? Ay nagkakahalaga ng buong pulutong ng bayani. Ibig sabihin, mas higit pa, no? Sabi dito, ang kahalagahan niya ay yung bang isang cool crowd of heroes, no? Ganun ang halaga po ng isang taong nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Yan. Amen. Now, what is the summary of our devotion? Ano po ang summary po ng ating devotion? Sabi po ito. Yan. Um, Eto po. May mga sandali po sa buhay na nagbabago ang lahat. Hindi dahil nagbago ang sitwasyon natin, kundi dahil nagbago tayo. Sabi po ni Oswald Chambers, ay doon po sa kanyang title, no, nagsasalita sa ganitong uri ng sandali, ang kailan sandali. Nung inaaral ko po ito, sabi ko, Lord, ito yung mga moment of when moment, no? Ang ibig sabihin po nito, ang punto po nito, ay kung saan huminto tayo sa paglaban sa Diyos at magsimulang sumunod sa Kanya, kahit masakit. Ibig ko po sabihin dito, kagaya po nung nauna po nating pag-aaral po sa devotion, ang tao po, kahit na mananampalataya, minsan tayo po yung bang, hindi Lord, kaya ko to kaya ko to, gagawin ko to. Yan, no? So, ganun po tayo. O kaya, meron ding mga attitude na, saka na lang Lord, saka na ako maglilingkod sa iyo Lord. Saka na ako susunod sa iyo. Ganyan, no? At kaya ko pa naman I can handle things pa naman, Lord. Now, yung sinasabing kung saan huminto tayo sa paglaban sa Diyos, ito po iyon. Ganito pong example. Lord, ginawa ko na ang lahat Hindi ko pala kaya, Lord. Sige, Lord, itong araw na ito, isinusuko ko na sa iyo ang sarili ko. Lord, sige na po. Pagod na po ako, hindi ko po kaya, ginawa ko na po ang lahat. Akala ko po kaya ko Akala ko po kaya ng talent ko, ng skills ko, ng talino ko, ng kayamanan ko. Pero hindi pala, Lord. So Lord, itong araw na ito, hihinto na ako na mag-rely sa lakas at ibinibigay ko na sa iyo ang araw na to. So yun po yung sinasabi na kung saan huminto tayo sa paglaban sa Diyos, doon po tayo nagsimula na sumunod sa ating Panginoon kahit masakit. Yan. No? So, ang ating pong character po rito is si Job. No? Sabi, si Job po is a man who had every reason to be bitter. Alam po natin yung story ni Job. But found breakthrough not when God explained himself, but when Job let go and obeyed. Ha? So, ah doon po sa karanasan ni Job, hinayaan na po niya Kasi nakita po ni Job na hindi po niya control Hindi niya po kaya. So, sumunod po siya sa Panginoon. Nagsimula po siya sumunod sa Panginoon. At dahil po sa pagsunod na yan, breakthrough follows. So, your breakthrough often waits on the other side of your obedience. Now, so, gusto ko pong i-share yung first point po natin. Yan. The turning point is not circumstantial, it's spiritual. No? So, hindi po ito base sa mga pangyayari. Okay? So, based on spiritual. Now, the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Okay, sabi po ng ating text. Ang situation po ni Job ay hindi bumuti. Okay, so nawalan po siya ng mga anak, nawala po yung kanyang mga livestock, okay?
lahat po ng kanyang pag-aari nawala. Nagkaroon pa po siya ng, ma- ng, ah, ng physical disability. Nagkaroon po siya ng sakit. No? So, hindi bumuting dahil nakipagtalo siya sa kanyang case. Nakipagtalo siya sa case niya. Or dahil humingi ng tawad ang kanyang mga kaibigan. Or dahil sa wakas ay naunawaan na niya ang plano ng Diyos. Dumating po kay Job yung pagpapanumbalik, yung restoration nang ipagdasal niya ang kanyang mga kaibigan. So, nung inaaral ko to, doon po dumating yung restoration po ni Job. So, sa papaano po? Una, ito ang parehong mga kaibigan na maling nag-akusa sa kanya. Kinwestiyon ng mga kaibigan niya yung kanyang integrity. Nagdagdag sila ng sakit, no? Ng sakit sa kanyang pagdurusa. Yet, Job's restoration hinged on obedience, not explanation. Okay? So, ang ginawang pagtugon po ni Job ay pagsunod. Hindi na po siya humingi pa ng mga pagpapaliwanag. The turning point is not circumstantial, it's spiritual. Ibig po sabihin, nasa slide po yan, ibig po sabihin, your breakthrough doesn't happen just when your situation changes. It happens when you change on the inside. Amen? No? So yung breakthrough natin, yung ating tagumpay ay hindi po nangyayari kapag nagbago ang ating sitwasyon. Nangyayari po ito kapag nagbago ka sa loob. Sabi, it happens when you change from the inside. Kailangan inside out. Nandoon po yung pagbabago. Okay? Ang ating po Panginoong Diyos ay madalas na naghihintay ng pagbabago sa ating puso. Amen? Hindi lamang sa ating mga kalagayan. Ang gusto po kasi ng Lord, puso po muna mauna magbago eh. No? Hindi po yung ating panlabas. Kaya minsan, makikita niyo po, nagbago ang tao physically. Nagbago. Pero, nandun pa rin yung old heart condition. Nandun pa rin po yung old self. Kahit na nabihisan na siya ng magandang kasuotan, kahit nabalutan siya ng mamalahing mga alahas, pero yung puso, luma pa rin, hindi na bago. At ito po yung tinitignan sa atin ng Panginoon. Ito po yung hinihintay ng Diyos po sa atin, yung pagbabago ng ating puso. Hindi lamang sa ating mga kalagayan. Ang pagsunod, pagsuko at pananampalataya po ang siyang nagbubukas ng pagbabago. Amen. Hindi lamang mga panlabas na pagpapabuti. So nagsisimula po sa puso ang pagbabago at ito po ay nagiging visible, nagiging tangible, nagmamanifest po to outside. So ano pong application? Ito pong ating first point. Application. Your healing may begin not when life is fair, but when you obey God's command, even when it's hard. Amen. So yun po yung healing na matatanggap po natin. Minsan may marinig tayo, life is not fair. No? So, pero dito po sa pag-aaral natin, sinasabing kapag tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon, kapag tayo po ay nasa atin na po yung spirit of obedience and surrendering, ayan, nagsisimula po yung healing sa atin. Nagpapagaling po sa atin yon even when it's hard. Yan, amen. Now, second point po, the power of intercession overcomes the poison of offense. Yan. So, hindi basta-basta pinabayaan ni Job yung kanyang mga kaibigan, nanalangin siya para sa mga nagkasala sa kanya. Yan po ay isang mas malalim na antas ng pagsunod. Ito ay pamamagitan, the intercessory prayer. Hindi lamang pagpapatawad. Isipin ang spiritual na kapanahunan na kinakailangan upang manalangin para sa tagumpay at pagpapala ng isang taong nagkamali o ng husga sa iyo. Diba? Yung bang
itong inaakala mong kaibigan or itong mga taong ito na nakasakit sa'yo, ba? Sinaktan ka, ininsult ka, ginawan ka ng hindi mabuti, tapos ipapanalangin mo pa sila, diba? Yung mga taong nanghusga sa iyo. Ang sabi po ng Word of God sa Matthew 5:54 or 44, sabi, Jesus said, yan, love your enemies, bless those who curse you, pray for those who spitefully use you. Amen. So love your enemies. From Matthew 5, verse 44, Job's restoration teaches us that interceding for others may be the doorway to your own deliverance. So, ibig sabihin po pala, yung pong yung restoration na ibibigay sa atin ng Lord, no? Ito'y tinuturuan tayo na tayo mamagitan sa ating kapwa. Lalo na nga po yung mga kapwa natin na nakasakit sa atin, ano man yung ginawang hurt sa atin. Mag-intercede tayo sa kanila at ito pala ay magiging pintuan para sa ating sariling pagpapalaya. Yan. Doorway to our own deliverance. So, interceding for others may be the doorway to your own deliverance, meaning prayer for others, even those who hurt you, can be the key that unlocks your own healing, breakthrough, or blessing. Amen? So, yung pala, yung po yung magiging susi. Yung po magiging susi para sa ating kagalingan, sa pagpapala, at sa mga darating pang mga ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ng mga breakthroughs. Kaya tulad po ng papanumbalik ni Job, nang manalangin siya para sa kanyang mga kaibigan. Okay? So, yan po sabi sa Job 42 verse 10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati ng ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Ano? So kung minsan po ay inilalabas ng Diyos ang kalayaan ng iyong buhay, ng ating buhay, kapag inililipat mo ang pagtuon mo sa iyong sarili sa iba, sa pagmamahal at pagsunod. Yun po yung sinasabi ko po kanina na less of ourselves na. So, dapat ang ating pagtuon na ay yung ipag-pray natin, yung kapwa naman natin. So, ano pong application po nito? Application po ng point number 2. Who is your friend? No? Yan. Who is your friend? Sabi po dyan. You need to pray for. Slide, please. The one who let you down, the one who misjudged you, the one who walked away, your when may come the moment you pray for them, not just for yourself. Okay? So, ang ganda po, no? Sino ba yung kaibigan natin? Sabi ganun. Kapag sinimulan na po pala nating ipanalangin sila, ayan. Ito po, yung ating kailan moment ay nagsisimula na po kapag tayo po ay nanalangin na, kapag tayo po ay nag-intercede for them. Amen. Now, last point, number 3 po, restoration is always God's desire, but it's released on His terms. Amen. So, meron pong illustration po dito. Okay, magkwento lang po ako. Meron pong isang bata, a young boy inherited a beautiful wooden treasure chest from his grandfather. It was said to be filled with valuable heirlooms and blessings meant for him. Now, the only problem, it was locked and no key was given. So, sa loob ng maraming taon po, niyuyugyug ng batang lalaki, ito pong chest, sabi niya yung chest niya. Sinubukan buksan po ng batang lalaking ito yung pong beautiful wooden treasure. Nakiusap pa nga po siya sa iba na tulungan siyang sirain po yung kandado
para mabuksan po niya, ngunit walang gumana. Sa kanya pong frustration, hinayaan niya po itong hindi naggalaw. Yan. Then isang araw po, habang binabasa po niya yung sulat po niya sa kanyang lolo, he found a sentence he had overlooked. Ito po yung nakasulat. The key to the chest is not made of metal, but of trust and obedience. Live humbly, forgive quickly, and love fully. And the chest will open in due time. Wow, ang ganda po, no? Nagsimulang mamuhay ng iba yung pong bata. Ang ginawa po niya, paglilingkod sa iba, pagpapatawad sa isang matagal na niyang naging kaaway, at pagtitiwala sa mga aral na ipinasa sa kanya. Makalipas po ang ilang linggo, umuwi siya. Okay? At binuksan niya po yung puso niya. Ang mga kayamanan sa loob ay palaging sa kanya. Ngunit inilabas lamang kapag ang kanyang puso ay handa na. So anong ibig ko pong sabihin? Ano po ang point po nitong illustration natin? God has blessings, healing, and restoration ready for us. Palagi naka-ready po iyan. Nandiyan lang po iyan. Naka-box po iyan. Yan po yung mga special gift from the Lord for us. Pero, He releases them when our hearts are aligned with His will. No? So He's not withholding out of cruelty, but of love, waiting for us to be ready for what He's already prepared. God wanted to restore Job. Okay? So, the chapter ends with verses 10 and 12. Slide please. Ang sabi po doon sa end verses po ng chapter, the Lord gave Job twice as much as he had before. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginnings. Gusto ko pong basahin sa Tagalog, verse 10 and 12. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Verse 12. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Sama ko na po yung verse 13. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki, 3 anak na babae. Amen. No? So, ito po yung blessings, breakthroughs na tinanggap po ni Job from the Lord. But it all hinged on Job's response, not his suffering. Okay? So it wasn't Job's pain that brought the promise. Hindi po yung suffering niya, hindi po yung mga naranasan niyang sakit ang ang ah, ang nagbigay tugon dito po sa verse 10 and 11, kundi ito po yung kanyang pagsunod completely sa ating Panginoon. No? So, you don't have to understand everything to obey fully. Kaya, naranasan niyo po ba yun na, sige Lord, kahit hindi ko po nauunawaan, I will obey Lord, I will follow you Lord. Sige Lord, kahit hindi ko alam kung saan mo ako dadalhin, basta alam ko Lord, pagkasama kita, safe ako, okay ako, ligtas ako. Kahit hindi ko naintindihan Lord, I will obey fully. Naranasan na po natin yon. Now, ano po yung application? Ito pong last point. Yan. God wants to restore what's broken in your life. Your peace, your purpose, your relationships, your hope. But He doesn't just hand it over instantly. Restoration comes when we submit to His process, not when we demand our own. No? So, sabi po dyan, restoration comes when He submit to His process. Trust the Lord's process na gagawin po niya sa buhay natin. No? Pagkatiwalaan po natin kung papaano po tayo idadaan ng Lord sa kanyang holy process, then allow God na
na iproseso tayo, na ayusin po tayo, ayusin yung puso natin, at ipagkatiwala po natin sa Panginoon na ayusin niya yung ating obedience and surrendering. Now, conclusion. Next slide, please. Have you come to your when? Yan po yung question. Think of a dam holding back water. Behind it is a flood of God's goodness, healing, and restoration. Yan. Imagine po natin yan. Magkaroon po tayong spiritual imagination. But there's a gate that needs to be turned. A key of obedience. Yan. For Job, that key was praying for his friends. Yan po yung susi kay Job. Yung ipanalangin po yung kanyang mga kaibigan. Now, the question is, what is your when? When you forgive? When you release the offense? When you stop asking why and start asking, what now, Lord? Ano na, Panginoon? Okay? When you obey, even in pain, ang ating pong Panginoon ay hindi naghahanap ng kasakdalan. Naghahanap po siya ng pagsuko. Hindi siya po naghihintay sa mas mabuting kalagayan po natin. Naghihintay po ang ating Panginoon sa isang kusang puso. Have you come to your when yet? Dumating na po ba sa atin, sa inyo po, yung when yet? The moment when you stop holding back and start obeying. Is there someone you need to forgive? Someone you need to bless or pray for? Come to your when today. That is the invitation po ng ating Lord. Your restoration might be one prayer of obedience away. Amen. Now, allow me for our closing prayer. Okay. So let us pray. Father, thank you for loving us enough to walk with us through suffering. Today we come to your when, the moment of surrender. Teach us to pray for those who have hurt us, to obey even when it doesn't make sense, and to trust you with the results. We believe you are a restoring God, and we receive your grace as we obey. In Jesus' name we pray, amen. So, all for God's glory, and thank you for letting me share. Amen. Amen and amen. Sige po, mga kapatid, patuloy po tayo po sa panalangin. At sa oras pong ito, hinihiling ko po ng bawat pong isa ay tayong lahat ay mag-unmute at patuloy na ipanalangin natin ang bawat ang bansa, ang nasyon, ang mga may mga karamdaman, ang isang pillar ng society, ang arts and entertainment, at ang iglesia o ang katawan ng ating Diyos. Sige po mga kapatid, let us all be mute and let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, patuloy kami Thank you, lumalangin po sa Lord. inyo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat bansa. Sinasalita po namin, Panginoon, ng kapayapaan. Sinasalita namin, Panginoon, ang inyong pagkilos sa bawat mga leader. Lord, protect your country. Protect, Lord God, your chosen nation, ang Israel. We ask in Jesus' name, there will be peace in Israel. There will be shalom in Jerusalem. Lord, we cover them and let your angel, your warrior angels, Lord God, at cover them and battle with them, Lord God, in Jesus' name. Sa Ukraine, Panginoon, patuloy yung negosasyon na to ay isang tunay na maging maayos at maging maganda ang relasyon
sa bawat bansa, kasalanan po Panginoon, namin. sa Russia, Bring at saan down man all karating pa. Ang idols, Pilipinas na nagkakaroon ikaw ngayon, lamang Panginoon, ng namin, political Diyos, ang crisis, aming itaas, regarding of the Panginoon. authority or regarding of Ikaw the ang aming power. Diyos, So, Panginoon, ay tagapagligtas patuloy mong ng ipaalala sa kanila, it is only ay Lord, we give pansamantala them lamang, Panginoon. Ang dalangin no po namin, O war, Diyos, ang patuloy na let there kapayapaan, be ang patuloy na ipaunawa mo sa kanila that you are the authority restoration, O above God, all, not them, in not the Jesus, President, because we not believe, the Panginoon, Vice President, not the Holy Senate, Spirit, not the moving Congress, powerfully sa bawat hanggang sa bansa, pinakamaliit po Panginoon. ng posisyon, kung hindi ikaw, Sabi mo na Panginoon, pinag-Diyos na may na takot lamang at may pagsunod sa inyo, Panginoon. your Sa people bawat will mga bansa, we bow speak on down it. and humble Lord, themselves, O God. yung pong patuloy na We are not, nangyayari O po, God. gera We will between Iran restore and everything, Israel o Panginoon, Israel na wala po against sa po ng bawat Iran, bansa, na kung Panginoon. saan, O Diyos, ay marami pong mga Ingatan karatig po pong sila, bansa Diyos, na doon. Patuloy hawak pong proteksyonan po ninyo sila, Panginoon. At human patuloy power, na O wala God, akong pong sa madadamay mga pa, leaders, Panginoon. O God. Remember, O Lord God, remember, We Lord God, claim, O the God, widows. that your Remember, Lord healing God, your power promises will to be our ancestors, powerful to in our every nation, O forefathers in God. faith, uh, Tagpuin niyo po ang Abraham, bawat bansa. Isaac, Ligtas niyo po, Panginoon. Jacob, O Lord God. Ikaw You are the lamang po, God Diyos, ang of hari. Abraham. Kaya Lord God, remember, our Lord God, Jehovah your Nissi, promises to your be the nation, source, Panginoon. to your And we people, Lord declare, God. O God, Thank you. In Jesus' name we every pray. nation bow down. Amen. In Jesus' Lord, name, patuloy Lord. po kami lumalapit Father, po we sa pray, O bawat God, mga for may all karamdaman, may sakit. brothers and We speak sisters who for are sick, O healing. God. We Yes, speak, Lord Lord, God, amen. for your divine Cancer, Lord. intervention sa kanilang pangangatuwang. Cancer, Panginoon. Ang cancer ay Cancer, mawawala. Lord. Ang All tumor ay kinds of matutunaw sa tanging health pangalan ni problems, O Jesus. God. Ang may mga Kinds of sakit sa kidney bato, problems, O Panginoon, God. We kung ito man ay even mataas ng creatinine mental o mababa man, sickness, Panginoon, Panginoon, be Lord, cancelled, Lord God, in Jesus' magiging name. normal ang function ng Father, kanilang let mga your bato. blood In Jesus' cleanse our name. physical At bodies, dalangin din namin, Panginoon, yung may mga sakit po Lord, sa for kulungan, your healing restoration, O to God. heal them right now in Kapatid, Jesus' name. Panginoon, Yung kung may mga sakit po pagtagpuin niyo sila, sa Panginoon, Lord God. puto, sa tanging pangalan ni Give Jesus, them ang kagalingan ng inyong new ipagkaloob sa body system, O God. provider Your needs, O Lord blood God, will flow, emotionally, Panginoon, physically, sa kanilang mga mentally, Lord physical God, bodies, O over God. them with your blood through And the declare power of your word by your in stripes, O Jesus' God. name we pray. We are Hallelujah. already healed. Amen. Thank you, Lord Lord, God, we thank you, for your for arts and doing entertainment, Lord works in Jesus arts and Christ. entertainment, Thank Panginoon. you, Lord. You said in your word, We there is believe, nothing Lord, better for na man marami kang than it should be ibibigay, to eat or Panginoon. drink, and that he And Lord should God, the all persons, O enjoy God, good sa in his larangan po ng table. arts and This is entertainment, I O saw God. that it was We will from the use this hands platform, of O God, God. to spread Lord, we your word, ask to sa spread bawat goodness, mga O God, to spread mga nasa salvation. entablado, mga artista, Panginoon, yung mga gagamitin mo gumagawa, lahat, Panginoon, ng mga Panginoon, painting of Father God, through, Lord, give them yes, Lord, that such a they will, talent to ang show your kanilang way, not mode the of needs, entertainment but nila, Lord God, how they is not will to please people, O express God. and It's not for the deliver, world, Lord O God, God, your but for word your and honor and having glory, more Panginoon. relationship with you. Ganun din, Lord, Panginoon, napakatindi din ng use this intervention ito. healer, Nalangin O namin, O God, Diyos, tingin lang ng tao, to speak your word, factory O God, na lalo na Panginoon napakaganda. sa panahon But we ngayon. pray, Lord God, Gagamitin hindi mo, ko sila Panginoon, ng makukurap ang dahil healer sa na ito, kanilang Lord God, karunungan, to kung hindi, harvest more Panginoon, souls they will for gain Jesus. upon you. In Jesus' name Thank you, we Lord, pray. in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord God, for the church Lord, and we the thank you, ministry, Lord, for the body for of your Christ. workers, O Lord, God, who patuloy po are kami faithfully lumalapit po serving sa you, inyo na tunay mga ng bawat inyong manggagawa mo, mga anak na Panginoon. tinawag sa Give inyong them, katawan, Lord, the Panginoon, ay passion, tunay na maging sila the tapat yung purpose na nilagay mo, loyalty, yung Panginoon, sa passion iyo na lamang. ilalagay mo at nilagay mo sa kanilang puso Tulungan mo to sila, deliver Panginoon, your to word, to express, Lord God, your love be with a servant teaching, of with you, O humble God, heart and acceptance. And then, Lord tapat God, ng they puso, will bring a nagpapakumbaba, Panginoon. transformation to the world, to Yes, the Lord, we society, to pray the that you use church, oh them Lord God, powerfully, because Lord you God, have saan changed lugar their mo life, sila dadalhin, because Panginoon. you want to be a They faithful, will lead people you to the want Lord to them to Jesus be Christ, faithful to God, you and trust to you in all the and time. help In them, Lord. Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Jesus.
Tayo po ay manalangin, pagpapasalamat at inihiling ko po kay Pastor Edric mamaya po for the benediction. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa mensaheng iyong ipinagkaloob sa amin, sa ipaalala muli sa amin. Marami pong salamat po, O Diyos, sapagkat kayo ang siyang nangusap sa amin kung ano ang dapat naming gawin at kung ano ang nararapat upang mapupurihan ka at tunay na mapaglingkuran ka. Salamat po sa buhay ni Ate Beth na kung saan, Panginoon, yung kinamit upang maging daluyan ng pagpapala, maging mensahera mo, Panginoon, sa bawat isang naririto at sa bawat makikinig pa sa oras pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Cover mo, Panginoon, ang kabuuang pamilya ni na Pastor Edric, ni Ate Vet, Panginoon. Ang ministeryong inyong binubuksan para sa kanila. Ang dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo sila, ingatan mo sila, at i-provide mo, Panginoon, ang bawat mga pangangailangan nila sa pangaraw-araw at kasama ng kanilang mga anak, O Diyos. Salamat din sa mga kapatid po naming naririto, O Diyos. Lord, sinasalita po namin ang kagalingan kay kapatid na Bebs, patuloy na ang pagbibigay mo ng lakas sa kanyang pangangatong pisikal. Kay Ate Flora, patuloy na ang kapanatagan sa puso na ikaw, O Diyos, ang kanyang protektor. Ganon din, Panginoon, kay Ate Ophelia, kay Kuya Virgil, kay Ate Rona. We ask in your holy name, O Father God, to bless them and guide them. At sa inyong abang lingkod, Panginoon. Open the doors, open the windows, and may your ministry be manifest in each every one of us. To your servants, Pastor Edric and I, to the Sige people. po, tayo po ay huli po na nagpurit ng langin. Heavenly Father, we just want to thank you for your persistent love that calls us to deeper surrender. Today, as we hear and reminded your word through that, Lord God, that there is a moment, a when in each of our lives where you ask for full trust, full obedience, and full abandonment of our will into yours. Kaya Panginoon, pinagtatapat po namin na madalas kami nag-aalinlangan sa hangganan ng aming pagsuko. At kumakapit po kami sa iyong mga pangako, mga plano, at ayon po sa pamagitan ng panunumbalik o paggabay ng ibang espiritu, pinasabi po namin ng yes and amen sa iyong kalooban. Pinipili po namin magtiwala po sa iyo kahit na hindi namin po maintindihan. Tulungan kaming lumampas sa aming mga damdamin at emosyon tungo po sa pagsunod sa kaginhawaan po sa iyong mga pamilya. So, we may not delay, O God, our when any longer. Let today is today be the day we fully yield, fully follow, and fully live for you alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So now, brothers and sisters in Christ, may the God who calls us to surrender also empower you to obey. May we walk in peace not because of uncertainty but because of trust. May we no longer delay our when, but respond with bold faith and joyful obedience. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen and amen.